So, bigyan ko lang kayo ng tips no, kung paano mag-keep ng Tubifex para sa pagpapakain ng mga rancho natin. May nagtanong kasi sa akin na kung paano daw ba tayo nag-keep para tumagal. Ito may bago tayong dating dito. 4 na tabo ito. Una mong gagawin, humanap ka muna ng supplier na reliable sa area nyo. So, ibig sabihin, kailangan yung binibenta nilang stocks, laging bagong hango. Tapos, if ever, tanungin mo din kung treated or kahit man lang na-purge na yung mga tubi. Sa setup namin, ganito lang. So, naka-drip system kami. Ito, yung dripo na to, direct yan sa tap water. Tapos, continuous ang dripping yan. So, meron ako dyang 4 na shallow tub. Ang importante sa kanila is malapad yung area and then mababa lang yung height. Masyado kasing malaki, usually ang nangyayari nasusuffocate sila. So, kailangan mo pa na mas malakas na aeration at mas malakas na flow. Continuous ang dripping ng water niyan para ma-maintain yung water quality. Ito kasing mga Tubifex sila sensitive sila sa foul water. So makikita nyo yan pa yung tubig pag foul na or dumi na, mabaho na siya, tapos iba na yung kulay. So ibig sabihin nun, maraming waves sila na generate at hindi na rinse out. So pagdating ng order mo, acclimate mo muna yan. So dito sa isang bucket, isang tabo. Madami tayong order ngayon kasi marami tayong pinapalaking mga juvi. So, acclimate lang yan kahit 5 minutes lang. Tapos, isa-isa na natin bubuksan yung valve nila. So, pag bukas, dahan-dahan lang. Okay lang yan pag kasama yung tubig kasi continuous drip naman yan. Lalakasan nyo lang yung drip niya para mas mabilis ma-flush yung mga dumi. Tapos, adjust natin yung flow. Lalakasan natin. So, ganito ginagawa ko, no? Pinapadrip ko siya kasi hindi ko muna agad pinapakain niya. I-purge muna natin and i-maintain yung cleanliness ng water. Magpo-flow lang siya dyan na magpo-flow. So, babalikan ko to after 8 to 12 hours. Tapos, bago tayo magbigay ng Tubifex para sa mga isda natin. So, ayan, after 8 hours, ayan na sila. Pula-pula na. Mas ma-clear na talaga yung water. Naan na natin ito. Pwede na natin adjust yung flow. Tapos, ito pa yung isang tip para ma-maintain talaga yung lifespan nila. From time to time, babalik na rin natin sila. Itatawag lang natin ganyan. Ayan, kakita niyan. So, yun yung mga kailangang i-purge. So, mali-drain din yan kasama sa tubig. Itataob natin. Aangat yung mga dumi. Yeah. Ayan. Okay. Ayan. Nakita niya. Meron pa. Tapos pag may mga clump na mga dumi, mga buo-buo, ginagamitan ko lang ng pipette. Siphon ko yan. Magandahan lang. Kunin mo lang yung mga namumuo-muo yan. Mga brown. So, yun yung kailangan natin i-purge. Yun yung tinatawag nila na suka. So, balikan ulit natin maya-maya. Hinaan na natin yung flow.
Alright. So, magpapakain na tayo ngayon ng ating mga goldfish. I-off muna natin. Yan. Tapos, proportion na tayo. Oop. Yan. Yan, karami. Yan, dadalhin. Tapos, may i-discuss din pala ako regarding sa lalagyan nila dun sa loob mismo ng aquarium. So, yung pinakalalagyan na nila, ang maisa-suggest ko is ganito. So, ang tawag dito is feeding pot. Usually, ginagamit to sa mga kalapate. Nabibili ito sa poultry supply. Ayan. So, maganda dito, lalo na pagpipili kayo ng lalagyan, piliin nyo yung malaki yung diameter. Ayan, malapad. Tapos, mababaw. Kasi, isa rin yun sa magpapatagal ng buhay ng Tubifex nyo. Kasi pag sa ganito, pansin nyo yung surface area niyan, siksikan sila dyan sa ilalim. So, masusuffocate yung sa ilalim ng Tubifex, yung mga nandun, mabilis sila mamatay. Unlike pag nandito sila, mag-i-spread out yan, hindi sila magka-clump, mag-group. So, yun. Lagyan na natin. Ayan, nag-aantay na sila. Okay. Tapos, i-transfer na natin. Ayan, para hindi kumalat. Ayan, okay. So, maglalagay kayo, huwag sobrang dami. Kung maglalagay kayo ng sobrang dami, lakihan nyo, laparan nyo yung lalagyan nyo. Make sure na laging malinis yung tubig. So, pag ganyan karami, twice a day ako nag-water change. 50%. So, sa ganon, may iwasan natin mag-spike yung ammonia, which is masama yun sa ating mga isda. Tapos, pangalawa, mas maganda yun para sa mga Tubifex. Mas matagal sila. Mas matagal sila survive. Kasi nga, malinis yung tubig. Tapos, lakasan nyo rin yung aeration and yung flow ng tubig. Proceed tayo sa ibang mga tanks. Yun. Sila. Ito pala yung mga ipapa-GO natin. Hindi pa final yan. So, halos lahat na sila may kulay. Tapos, magsa-sizing kami niyan para pare-pareho ng starting point ng mga groomers natin. Yeah. Sa mga nasa tag, tapos doon, tapos doon. So yan, bawas na yun nandito. Dito naman tayo kumuha sa kabila para dun sa loob. Yun. So yun, tapos na tayong magpakain ng mga buwi natin. So recap ko lang, number 1, hanap tayo ng
reliable source or seller ng Tubifex. Number 2, prepare natin yung tamang container para sa mga Tubifex. Number 3, water quality. It's either mag-drip system tayo, katulad nito, or i-keep lang natin sila isang tub, but make sure na i-change natin yung tubig nila 4 to 6 times a day. Yung babalik na rin natin, katulad ng dinemo ko kanina. Keep natin sila sa shaded area as much as possible, colder water. Lastly, before tayo magpakain, make sure na purge or na treat, nalinis, nabanlawan yung mga Tubifex natin kasi galing yan ng wild para malesen yung chance na magkaroon ng bacterial infection. Okay? So, yun lang. Kung may mga further questions kayo, pwede nyo ako message or mag-comment kayo sa video na to. So, maraming salamat.